Una po sa ating mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang maramdaman ng mga Pilipino ang reformang ipinatutupad ng gobyerno. Kaya naman kung may nais siyang maging susunod na Pangulo, umaasa ang punong ehekutibo na may pagpapatuloy nito ang mga nasimulang pagbabago at uunahin kung ano ang makabubuti sa mga Pilipino. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Sa patuloy na paglago ng mga negosyo sa bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinaiigting pa ng administrasyon ang mga reforma at hakbang para mahikayat ang mas maraming investor na mamuhunan sa Pilipinas. I'm here to do these structural changes so that the Philippines becomes more investment friendly. Mahigpit na tinututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglaban sa red tape. We are minimizing now the necessary contact between the citizen and the government for anything that they do. And we are relying very much on the new technologies, on the internet. And for us, that is a godsend. And we fully intend to make full use and maximize the use of those technologies. And we now have what we call the eGov app, which is an application which allows you over the internet to get in touch with different government agencies, and in that way do your business online. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., dapat nararamdaman ng bawat Pilipino ang mga reformang ipinatutupad ng gobyerno. Pinatatag din ng administrasyon ang mga infrastruktura para maging matibay sa harap ng nagbabagong panahon, habang tinutugis at pinananagot ang mga nasa likod ng flood control scam. Para kay Pangulong Marcos Jr., kailangan patuloy na gumulong ang mga reformang nasimulan na. Kaya kailangan ng isang like-minded president o susunod na pinuno ng bansa na may kaparehong adhikain sa administrasyon. If we do not elect a like-minded president in 2028, all of these will just go by the wayside. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat politiko ang susunod na magiging Pangulo ng bansa. Who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. So we need to have nation builders, people who want to make the Philippines better, people who actually love the Philippines and love Filipinos and want to make things better. Dapat anyang iboto ng taong bayan ang isang lider na pagtutuunan ng pansin kung paano magiging produktibo ang mga Pilipino. Somebody who understands economics, who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, and someone who thinks about productivity, because growth is about productivity. May mga kinakausap na si Pangulong Marcos Jr. na posibleng i-endorso ng administrasyon sa darating na 2028 presidential elections. Pero karamihan sa kanila ay tumanggi. Ang tanong, kailan kaya ia-anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang napipisil na kandidato? Not soon. Not soon. Not soon. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.